Magandang araw mga lods. Ayan, dito na naman tayo sa ating mga cute na ibon mga lods. Ayan. Ngayon ang itatapik natin mga lods, patungkol sa mga ibon na may mga ugali o attitude. Kumbaga, ano ang dapat natin gawin pag ganyan yung ugali ng alaga natin mga lods. Halimbawa, pumapatay, kumakalbo ng inakay o nangaaway. Yan. Ano ang dapat natin gawin mga lods? Yan ang ating itatapik ngayon mga idol. Let it, bang. Ayun, magandang araw mga lods. Sila, laging maganda yung araw natin. Bago ang lahat mga lods, shoutout nga pala kay, kay Kenji TV. Yan. Binigyan tayo ng galing sa rito Binigyan tayo ng mga cattle bone mga lods. Tapos may lang siya mga hindi ko na i-discuss dito kasi baka maraming gumaya mga lods Okay mga lods, shoutout sa iyo lods. Salamat dun sa binigay mo mga cattle bone. Okay, mabuhay ka lods. Ngayon mga lods, ano yung itatapik natin? Itatapik natin patungkol sa mga may ugaling ibon. Kumbaga sa tao sabi nga ugali mo, yan, ganon mga lods, So sa ibon may ganon din mga lods. May attitude dyan. So ngayon, bago natin puntahan yan mga lods, isa munang patalastas mga idol patungkol sa ating parapol mga lods. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang mapapanalunan 3 pares na kits. Yan. Lagi kong binabanggit yung mga mutation yan. Magaganda sila. Basta kung ano yung nakikita nyo sa screen, yun sila. Tapos 1 pares na albs. 3 pares na parakeet at 1 pares na African lovebird mga lods. Sa halagang 50 pesos ang entry. So ngayon, ang pinaka minimum natin sa 100 mga lots, minimum natin totally 100, 2 entry na yon. Yan, tapos depende na sa inyo yun kung tataasan nyo pa. So kanina meron na naman sumali si Romeo Asaraga. Yan, dagdagan na naman. Ano yan mga lods, sali na kayo para madali nating mai-raffle to. Tapos sa susunod magpaparapol tayo, may libre. Yan. Kasi bahala ko talagang magbawas ng mga ibon. Kumukuha lang tayo ng patoka mga lods. So, sa susunod siguro, abangan nyo uli, mas totally palupit yung mga parapol natin mga lods. Kaya at ang kagandahan pa, gaya na sabi ko, kung taga metro ka, ilibre na yun, deliver. Tapos pag ikaw ang nanalo, balik taya ka. Di ba, pinaka minimum 100, 2 entry na. O ibabalik yung 100 mo lods. Yan. Kung ano yung ginigas mo, tumaya kang 100, minimum 100 na tayo mga lods Ibabalik yun. So suma total mga lods, pag ikaw ang nanalo, wala kang damage kahit piso. Ayan. Yan ang partida natin. Tapos yung mga taga-probinsya naman, ang sagot ko, kasi dito sa metro, mga lods, 170 to 190 lang pinakamataas yun So ngayon, ang partida ko naman, pag out of Manila, sagot ko yung 300 na pamasahe. Imbis na 170 lang, dadagdagan ko yun. Gagawin ko 300. So kung 500 yung pamasahe papunta sa'yo, 200 na lang ang babayaran mo mga lods. Tapos ang partida, yun na yung partida kasi sa metro, balik taya. So ganun mga lods. Siguro malinaw na yan, lagi ko naman sinasabi. Kaya sali na kayo mga lods kasi madami-dami na rin yung mag-entry kasi konti na lang. Kaya sali na kayo mga lods para may bola natin kaagad. Okay mga lods. Ngayon, balik na tayo sa iwan na natin yan. Gusto nyo, banggitin ko muna yung mga sumali mga lods. Para alam nyo na may sumasali. Banggitin ko lang ng madilisan Mark Amsedel, 2. Entry mga lods Joe Maricadjao, 4.
Timo J. Dilin, 2. Vincent Viñarao, 6. Reniel Acoleta, 2. Alex Canlas Marcelino, 2. Baka magkamali tayo, comment nyo lang ako mga lods ha. Tapos itong bago, si Romeo Ascaraga, 3. Yan, yung 3 entry na yan mga lods, 150 yun. Yung 6, 300 yun. Yung 2, 100. Yung 4, 200 yun mga lods. So yun, bali 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na yung sumali mga lods. Pero yung entry nila, siyempre, ano yun, bali yung 100, 2 na kagad yun eh. So okay na to. Sabihin, para sa akin, kasi may 150, may 300, may 200 na sumali mga lods. Kaya para mabola natin, kasi pampatuka lang naman mga lods. Hindi naman tayo nag-aangat ng malaking-malaki mga idol. Ang kagandahan, yung yung nadagdag dito, yung pre na yung baliktaya, yan, parang ganon. Baliktaya na yung yun yung sa metro mga lods ha, baka mapagkamalaan nyo. Pag taga metro, baliktaya, kasi partida yun. Partida naman sa labas ng Metro Manila, dadagdagan ko. Yun ba, pumasahin nyo, 500. Di ba, no? 170 lang naman yung sagot ko dito sa metro. So gagawin ko 300, kaya ganun pa rin, lamang pa rin yung taga-probinsya kung sakali. Although lamang yung taga-metro siguro, kasi wala naman pre-deliver na. Balik tayo ako mga lods. Ayan, siguro naintindihan nyo na yung mga lods, lagi ko naman babanggitin yan. Okay, balik na tayo sa ating sa ating topic mga lods. So ngayon, ang topic natin ito. Ano ang dapat natin gawin pag ang alaga natin ay may ugali o attitude? Siguro hindi ko na kailangan elaborate pa yon, kasi pag sinabi sa ibong may attitude o may ugali, ibig sabihin hindi maganda. Di ba, no? Ang isang ron, kaya ko tinapik to kasi nangyari sa akin to. Ang isang ugali, nangangalbo. Di ba, no? Pag nag-inakay na, nangangalbo. Umpisa natin sa itlog, halimbawa. Yung may ugaling ibon, mga lods, yung karamihan dito sa hen pag may ugali yung ibon mo, minsan ang itlog niya, tinatapon niya. So, minsan ang cause naman, minsan may butiki, natatakot siya, na-stress, tinatapon. Pero merong ibon talaga, mga lods, talagang ugali niya, itatapon niya. Meron akong ganong ibon dati, si Kikay. Puro pirtil yung niya, tinatapon niya, kaya basag tuloy yung mga Hindi ako nakapagpalabas doon ng ng lahi niya, kasi hanggang sa namatay na lang siya, wala ako nakakuha ang lahi, ganda pa naman So yun ang isang ugali, nagtatapon ng itlog, nagbabasag ng itlog, yan. Minsan naman inakay na, kapipisa pa lang, papatay niya, ihahagis niya, ilalabas sa nest box. Yan ang mga ugali ng ano pa yung mga ugali, kinakalbo. Yan, hindi nga niya pinapatay, kinakalbo naman. Yan. Hanggang sa hanggang ngayon nga, meron pa akong ibon na dahil hanggang sa mga bagwis alam mo yung binubunot yung balahibo hanggang sa katawan nabubunot. Hanggang ngayon, hindi pa magaling yung ibon. Nasa nasa 5 months na yata mga lods, hindi pa. Dahil malala yung pagka sa bagwis. Sa bagwis niya tinira. Tapos, buti although yung 3 naman, hindi naman yung sa hen. Nabuli naman yan mga lods. Yung 3 pinakita ko dati. Ano pa yung ugali? Ugali pa niyan, pag malaking-malaki na, talagang complete balahibo na, bumaba na. Nagsiselos naman yan mga lods. Kasi siyempre, hayop yan mga lods. Liligawan ng kak yan. Kahit anak niya, no? So ngayon, makikita ng hen yung nagagalit yun. Pinapatay niya mga lods, kagaya ng nangyari sa akin. Ilan yung namatay kong ganyan dati. Pinapatay niya, diba, no? Although, kung ano pang mga ugali ng minsan nangaaway yan sa kak. Inaaway niya, yung talagang nambubugbog. Yan, ano mga dapat natin gawin, mga lods. Yan ko, kung mapapaiksi ko to, pero palagay ko, mahaba-habang topic to, mga idol, kasi di bali, kung di natin matapos, di bukas naman, o kaya sa susunod na, So ngayon, sa mga nabanggit ko, mga lods, halimbawa, sa itlog, nagtatapon ng itlog. So ngayon, huwag mo agad yan,
Kasi minsan yung iba, kagaya yung ginawa ko dati, inawat ko kagad, sabi ko, hindi magandang breeder. Di ba, no? Kaya lang sayang naman yung itlog niya. So ngayon, ganito yan mga lods. Ano naman yan eh, hindi naman yung pagka-itlog niya eh, tinatapong kagad, hindi. Minsan may 3 ng itlog, may 4, yun, tinatapon pa rin yun. So pag ang alaga nyo, nagtatapon ng itlog, bantayan nyo na lang. Pagka itlog niya, kunin nyo na lang, tapos kung meron kayong kung meron kayong poposteran, na ililipat nyo, poposter nyo na lang, kaysa masayang, yan. Tapos siguro, bigyan mo na lang siya itlog, isa, sacrifice. Ngayon, kung itlog lang ng itlog yung kunin mo ng kunin, mga lods. Kumbaga, poposter mo na lang. Yan ang isang, paraan. Ngayon, problema lang doon kung isa lang yung nyo, o kaya walang namimisa sa time na yun, o nangingitlog, Kaya maganda talaga pag na umpisa ka, 3 hanggang 4 na pares. Diba, no? Kung may ganon, kung magkakasabay sila, so may papasa mo yun sa iba, lods. So yun ang isang solusyon. Pangalawang solusyon naman, kung inakay na, pinapatay. Ganon din yun mga lods, paposter mo. Huwag mo nang antayin patayin niya lahat, paposter mo na. Kasi pag hindi mo pinaposter yan, uubusin niya yan mga lods. Walang matitira dyan. Kaya bago niya maubos at masayang yung mga inakay, paposter mo na agad mga idol para mabuhayan tayo ng inakay, di ba, no? O, yun yung pangalawang solusyon. Ano pa mga lods, sa itlog na tayo, sa inakay, tapos yung nangangalbo. Itong nangangalbo, para sa akin, hindi naman siya masyadong delikado, kung kinakalbo lang. Ayun, kahit wala ka mapasa, okay lang, kalbo lang naman yung ibon. Ang maganda lang doon, kung masipag kang mag-handfeed, i-handfeed mo na lang. Kung wala kang, ayaw mo ng kinakalbo, paposter mo, o kaya i-handfeed mo na lang kung masipag kang mag-handfeed. So para sa akin, hindi masyadong delikado yun kasi kalbo lang naman. Tutubo naman yung mga balahibo nun. O ito naman yung totally, ito na yung nangyari. Kaya tinapik ko to mga lods. Malaki na sila. Tapos, di ko alam, minsan may ugali yung ibon na bigla na lang naiirita. Maaari siguro itong mga dahilan mga lods, sa mga cause o mga dahil maaaring may nakakapasok na butiki, nagugulat siya. So ngayon ang napagdidiskitahan niya yung yung mga inakay niya, o maaaring bubuit yan na na-stress siya. Ayun, kasi nabubulabog yan So minsan napag-ano niya yung mga inakay niya, kagaya yung sa akin ngayon na although hindi ko nailibing ko na kagad kasi sayang. Ito lang umaga yun mga lods na namatay. Totally 5 yung inakay nun. Ang pinakahuli una namatay. Sabi ko wala akong mapasahan, normal yun kasi naiipit. Pero yung dalawa hindi normal kasi pinatay niya. Lalo na tong huli kanina, yung pinatay niya talagang durog yung tuka, sa tuka pa naman tinitira. Ayun, kaya ginawa ko, minabuti ko na ipaposter dun sa isa. Buti meron akong isang na may inakay din na kasabayan niya kasi dalawa sila. Yung isa hindi na pwede kasi palipat na yun nilagay ko na sa flying cage Kaya yun, nilipat ko na kasi baka mamaya kinabukasan na naman, patay na naman yung halos 1 linggo mahigit patay yung 3 inakay. So noong una akala ko normal lang, nakita ko may mga sugat na kasi malaki na, halata na. Kaya yun mga lods, kailangan alisin nyo na yun yung solusyon dyan. Nilipat ko na. Tapos ang isa pang pinaka masaklap ito, pag yung yung inakay mo pababa na totally, iwawalay na, pwede nang iwalay. Siyempre minsan natutuwa pa tayo dahil hindi pa ganong marunong
Pero kumpleto na yung ano, yung balahibo niya, okay na, ibon na talaga. Eh, nagseselos ngayon sa kak. Kasi liligawan ng kak yan eh. Siyempre, hayop yan mga lods. Di naman nila alam yan eh. Na anak niya yan, na bawal na, no? Di naman kagaya ng tao. So yun, minsan isang kosyon na nagseselos siya, papatayin niya ngayon. Eh, di ba nga, pag dalawa yan, na, ano yun, nag-aaway yan, di ba, no? Kay kak yan, kay parehas yan, nag-aaway yan. Pag halimbawa, yung may gusto silang parehas kak, nag-aaway yan. Pag naman yung kak naman, pag may gusto silang hen, nag-aaway din yan. So parang ganun yun, mga lods. Na yung anak niya, nakikita niya, parang kaagaw niya, papatayin niya yun. Yun, nangyari sa akin yan, mga lods. Maraming beses nangyari sa akin dati yun. So ngayon, yung pinakadapat lang gawin natin, mga lods, yan mo lang, ihiwalay mo lang. Lalo na kung pwede na talaga siyang awatin, ano, alisin mo na lang. Ngayon, pag hindi, ipaposter mo. Ganun lang yun. O kaya, tsagain mo na ano, pakainin. Kasi ano yun eh, sayang. Yun, kagaya kanina, sabi ko, sayang. Ang ganda pa naman, mga lods. Minsan, ano, kaya inalis ko na eh. Ipakikita ko sa inyo kung gaano kaganda yung ibon. Yung namatay, mga lods, ano siya, purong puti. Pero ano yun ha, recessive yung ano, yung tatay, yung purong puti yung inakay. Nakita ko eh. Tapos may ano lang siya. Parang dot lang sa pakpak, kabilaan. Ganda kay, kala mo nunal lang. Tapos sa may ulo niya, parang corona lang yung ano. Mismo sa may ano, parang kumbaga sa manok sa may bandang palong, parang gano'n ano. Kumbaga sa manok, may lapit sa ilong. May ano siya, may dalawa siyang kulay parang brown at saka black. Ayan. Tsaka parang may pagka ano pa yung kulay niya, parang tatlo pa nga eh, parang may pagka krimino kasi ano to eh, yung hen maganda eh. So gano'n siya, kaso namatay, mga lods, pinatay niya, kaya sabi ko sayang. Kakaiba sana ng ano. Pero ngayon may natirang isa na halos ganun din, mga lods. Pero mas maganda yung namatay eh. Pag ano, ipakikita ko sa inyo yung inakay na yun kung gaano kaganda sa mga susunod na vlog natin. At nakita ko naman ano, tinanggap naman nung ano, nung mga puti, mga white bull ko, parehas white bull yung kaya mga anak nila puro puti. Dadami, ano yan, magpaparami tayo ng mga solid color, mga lods, mga puti, dilaw, ganun. Kaya ano, pinaposter ko sila, dalawa na lang yan. Sana ano, huwag gawain. Nakita ko naman kanina, binantayan ko eh, ano eh, okay naman, mga lods. So yun yung mga ano, mga tip, mga lods, na ano, na pwede nyo gawin kung may attitude yung ano, yung ibon nyo. Kasi sayang, mga lods. So ngayon ano, minsan yung pinagmumula ng mga cause yan, yun naman ang susunod nating ano, itatap. Ano ba ang pinagmumula ng ba't ganyan yung ibon? O minsan dati hindi naman ganyan. Tapos biglang naging ano, nagkaroon ng attitude na gano'n, pangit. So yun naman ang susunod nating ano, itatapik, mga lods. Ayan, mga idol. At sana ito nakatulong sa inyo na pag may mga ganyan kayo, huwag na kayong magdalawang isip. Kung mayroon po posteran, paposter nyo na. Kung kaya nyo i-unfeed nyo na. Yung itlog, yan, pwede paposter yan. Yung pag may inakay, pwede paposter, pwedeng kumalaki na, i-unfeed mo na lang. Kesa yung masayang, mga lods. Nilagyan ko pa man din mga sing-sing yun, tapos ano, tinanggal ko na lang ulit. Nilipat ko dun sa isa. Sayang yung ano, mga ibon. Nakakapagbuga na tayo ng ano, ng mga gagandang isang galang ano, nadadali, mga lods. Ay, ganoon naman talaga, mga ito sa pag-iibon. Kaya wag na yung panghinaan ng loob, ano. Okay, mga lods, siguro hanggang dito muna at pinapauna ko na. Huli na pala, hindi pala nauna. Yung mga hindi pa nakasubscribe dyan, mga lods, kasi baka bigla tayo magparapol ng ano, libre, ano kayo. Kaya kailangan, mga lods, lagi kayo mag-comment. Kasi binibilang ko yung ano, yung mga nagko-comment, mga lods, kasi baka mamaya
magbilang ako ng comments, yun lang ang isali ko. Yun, swerte nila mga lods. Kaya mag-comment kayo mga lods para ano. Pag nagpa-raffle tayo kasali kayo. Okay mga lods, maraming salamat sa panonood. Bye-bye.